Ryan, bukod sa pang-hold up, meron pa bang kinasasangkutan ng ibang krimen itong mga pulis na ito? Sila bukod sa nangyaring holdapan noong Miyerkules, mayroon pang biktima ng robbery extortion noong January 24 sa Makati City ang lumapit at positibong itinuro itong mga pulis na ito. Sinimulan na ngayong araw ng Internal Affairs Service o IAS ng Philippine National Police ang pre-charge investigation laban sa 6 na police personnel na nakatalaga sa Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station, Manila Police District. Ang mga pulis ay inaresto sa Makati Police Station Substation 3 matapos magsampa ng reklamo ang isa sa mga biktima na umano'y robbery extortion ng naganap noong Miyerkules ng gabi. Matapos ang pag-aresto, isang karagdagang complainant ang lumantad at positibong itinuro ang parehong mga pulis bilang sangkot sa isa pang insidente ng robbery extortion na naganap noong January 24 sa Barangay San Isidro, Makati City. Ayon sa pulisya, ang impormasyong ibinigay ng complainant ang nagbunsod sa agarang pagkakaaresto sa mga sospek sa Arson Bell Street sa nasabing barangay. Siguro yung explanation nila, i-reserve na lang po nila at yun po ang explain nila sa korte. Hindi namin kailangan yung explanation nila. Mahalaga, nahuli po natin sila and kakasuhan natin at i-inquest po natin sila ngayong araw po natin. Agad na inilagay sa kustodiya ng Makati Police Station ang 6 na pulis habang sabay na isinasagawa ang criminal at administrative proceedings laban sa kanila. Wala ring koordinasyon at operational clearance ang mga pulis upang magsagawa ng operasyon sa Makati na sakop ng ibang police district. Bilang agarang hakbang, lahat ng miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station kasama ang kanilang hepe ay pansamantalang inalis sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Siya muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo. Hala? Maraming salamat, Ryan Lacanlale.